Mismong si Pangulong Marcos nagulat nang biglang pagbintangan ng mga Marcos sa arrest warrant. Base sa balitang kumakalat, nagbabala si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi siya papahuli sa ICC ng buhay sa oras na arestuhin siya. Siguradong magkakabarilan sa arrest warrant. Paglilinaw pa ni dating Pangulong Duterte, walang kinalaman si Pangulong Marcos sa kaso niyang pag-aresto dito ng ICC dahil sa totoo kayang-kaya daw niya itong mag-isa. Hindi daw kailangan tumulong ng presidente. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Pag pumunta nila ako, arestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga niya. Let me be very clear on this also, Sal. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Pero ayon kay Senator Bongo, pinangahawakan nilang salita sa sinabi ni BBM, hindi papayagan ng ICC ditong makapag-aresto dahil kung hindi baka magkatotoo, mahiwalay daw ang Mindanao sa gobyerno. Ako'y naniniwala at nagtitiwala sa binitawan salita ng ating kasalukuyang presidente na si President Bongbong Marcos that the Philippine government will not cooperate sa ICC. Nagsalita rin po ang former president na wala nga pong jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa. Kung walang jurisdiction at walang cooperation na gagawin ang gobyerno, paano nila arestuhin? And kung papasok ka rito, arestuhin mo yung former president sa Davao without cooperation, without coordination, magulo yun. Paparesto ba naman yun si former president? Hindi magpaparesto yun. Pero ayon kay Professor Clarita, marahil nadala lang daw si Duterte sa bugso ng damdamin kaya nasabi niya itong paghiwalay na lang ang Pilipinas at Mindanao dahil kahit noong mayor pa lang siya ng Davao, ayaw na ni Duterte ang sinasakal. So sinabi kong bugso ng damdamin niya kasi alam naman na merong hidwaan nangyayari ngayon sa pagitan ng kanilang mga puwersa. So I'm sure, pero sabi ko nga hindi na bago ito kasi nung mayor pa lang siya ay ayaw na talagang sinasakal siya ng central government na based here in Manila. Dagdag pa ni Harry Roque, alam niyang si Trillanes ang totoong nasa likod kaya nag-aaway itong Marcos at Duterte dahil sa oras nga na lumabas na si BBM nagpa-aresto sa kanya, alam niyang puputok itong Marcos versus Duterte. Bukod yun sa akin tatlong sources na talaga naman pong makakapaniwala yan, no? Bakit pa kayo maghahanap ng source? Nagsalita na yung complainant labang kay Pangulo Duterte, si dating Senador Trillanes. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon, ang susunod na lalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Bakit pa kayo nagdududa na mangyayari yan? Siya ang complainant. Bakit? Nasa dyaryo ngayon, yung mag-amang Romualdo na Camiguin nagsasabi na yung sinabi daw ni Presidente na dapat maghiwalay ang Mindanao, secession. Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anyo, Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the Republic with force. Abay baka kasuhan nila ang dating Presidente ng sedition. At sinabi nga nila, we will not hesitate to use force. Nagtataka pa ba kayo? Na posible talaga na maaresto ang Presidente Duterte either because of an ICC warrant of arrest or dito sa lokal. Pero anong mensahe sa mga pangyayari? Posibilidad pa lang nagkakagulo na ang taong bayan. So kung sa tingin ng ilan dyan na dapat mag-cooperate ang Pilipinas pag nagkaroon ng warrant of arrest ang ICC at ito ay ipapaserve sa pulis o sa sundalong Pilipino, think again. Talaga pong magkakagulo. Ang nagkakagulo na po ay yung nabanggit ko na posibilidad na baka maaresto ang ating Pangulo Duterte. Now, anong reaksyon ng tao? Nagkakagulo na. Walang tigil ang aking telepono. Anong gusto nyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.